Good morning mga kasimangisda. Ngayon nga po ay lilipad ng inyong kasimangisda. At ngayon ay naka-start tayo ng engine. Dahil sa madami tayong napipick up na mga fishing boat sa ating radar, kailangan din natin lumipad. Ayan. Before takeoff, kailangan na i-clear natin kung may mga tali pa dyan sa ating paa, sa skid ng ating helicopter. So, ayan, take off na nga po tayo para tayo humanap ng isda. Ayan, tumikop na po mga kasimangisda. Ako nga po pala ang piloto ng helicopter na naghahanap ng isda. Sa mga nagtatanong at nagsasabi sa akin, bakit daw po ako panay video ako ng video dito, hindi daw ako tumutulong sa trabaho. Ayan guys, ako po ang piloto o tuna pilot, tuna spotter dyan po sa vessel na aking sinasakyan. Kung kaya nga't mapapansin nyo guys na hindi ako tumutulong dyan sa paglalambat o sa paghahayuma o pagtatahi ng lambat, dahil hindi po ako isang ordinaryong simanging isda. Ako po ang piloto. Ako po ang tagahanap nila ng isda na kanilang huhulihin guys. So ayan, kami naghahanap na nga po ng isda. Kami po ay kasalukuyang nasa Pacific Ocean. Wala po tayo sa Pilipinas. At tayo po ay barko ang ginagamit sa panghuhuli ng ating mga isda na inilalata. Ayan, paulit-ulit po ako dyan sa mga previous vlogs ko. Lahat yan po ay nababanggit ko na rin po. Pero kailangan po nating paulit-ulit dahil marami po tayong bagong subscriber. Welcome po sa ating mga bagong subscribers at saka followers sa Facebook at saka sa YouTube guys. So ganyan po ang trabaho ng isang simanging isda na katulad ko na tuna pilot at tuna spotter na tinatawag guys. So ayan, kailangan muna nating maghanap at lumipad dahil guys, sa dami nga po ng fishing boat dyan na ating katunggali sa pag-aarya at panghuhuli ng isda, iba't ibang bansa po nandyan. Pero mostly sa part na yan ay mga Korean boat at saka Taiwan boat po nandito sa amin sa malapit, at wala po kaming kasamahan that time at kami po ay napahiwalay. So ganun po, kailangan nating humiwalay sa ating mga kasamahan para nang sa ganun ay makakita rin tayo ng ibang area. At kasi pag sama-sama tayo dyan, kung wala lamang isda, it's better na humiwalay ang isang boat dyan para makapaghanap ng isda. At ibang area naman po ang ating tinatahak guys. So ngayon, nabanggit ko nga po na marami nga po talaga dito na fishing boat, maraming kalaban. Hindi pwedeng mag-relax kasi ilang helicopter na po ang lumilipad dyan. Lahat po ng mga Korean boat na nandyan sa area ay puro may helicopter na ginagamit sa paghahanap ng isda. Na may nagtatanong din guys, bakit hindi drone ang gamitin sa paghahanap ng isda para daw tipid? Eh sabi ko, mas mahirap ang drone kasi limited lang ang kanilang area na napupuntahan. Unlike sa helicopter, umabot po tayo ng maximum 60 to 70 nautical miles radius po ang ating nililipad. Ayan, kung makikita nyo po yung isang boat dyan, kanina, yan, yung maliit na yan, namumuti na yan, yan po ay Korean boat at ito na sa kanan natin dalawang tuldok na puti. Ayan po ang kanyang pinopormahan. Naunahan po kami dyan sa area kasi mas mabibilis sila at medyo malapit-lapit sila sa area na nakitaan ko ng isda. Kung kaya't, ayan, silang unang tumumbok. Pero, ang kagandahan dyan guys, dahil sa dami nga ng grupo dyan ng panahong yan, ay kami naman po ay meron din naghihintay para sa amin. Yun po ang kagandahan yan guys. At kahit marami po ang fishing boat na kalaban, meron din naman po nakalaan para si Lord sa atin yan. Yan nga po, nasa ilalim na yan, 2 tuldok, 3 tuldok na yan. Isda po yan guys, mga namumuti po yan maya-maya mga kasimang isda. Ganyan po makikita nyo sa taas kung kayo ay nasa 2,000 or more na altitude guys. Ganyan po, napakaliit lang po, pero pagka yan po ay sa baba, makikita nyo po malapad po talaga yan, lalo na kung may mga alon-alon. Ayan guys, so ngayon inikot-ikotan natin yan, pinapag-aralan kung ganong galaw ng isda at the same time para malaman natin kung mahuhuli nung party line. Ayan guys, so since malapit na rin nga po ang ating fishing boat dyan, nasa 2 miles na lang yan, at kami po ay almost 2 hours na rin ng paglipad. Kung makikita nyo po yung tuldok na yan ng itim na may gumuguhit na yan, yan po ang aming vessel. Yan po ang ating mother boat na si Red Robin. Naituro na po natin sa kanila
kung saan yung tutumbukan nila. Kaya kami po ay umuwi na rin dahil less fuel na tayo guys. So kailangan tayo hindi tayo sumobra ng 2 hours 30 minutes sa paglipad dahil baka maubusan tayo ng gasolina. Ayan, tayo po ngayon ay lalanding muna tayo, at habang tumutumbok naman po ang ating motherboard sa area ay nasabi ko na po sa kanila kung ano ang hitsura ng isda na kanilang pwedeng maaryahan. Ayan, this time for landing si Falcon dito sa helipad ni Red Robin or si Regine guys. Si Regine ngayon ang ating sinasakyan, at ang aking helicopter ay tinatawag natin sa call sign na Eagle. Kulay itim po ito. Wala na po tayo kay Falcon. Si Falcon po kulay orange. Ayan, for landing. Thank you Lord for the safe flight. Ayan guys, smooth touchdown. Yan mga kasimang isda. Thank you Lord for the safe flight. Yan, good morning po sa inyong lahat. Yan talaga ang trabaho namin bilang isang simanging isda. Maraming kalaban guys, oh. 1, 2, 3. Yung isa naka-arya na. Puro mga Korean boat yan guys. Ngayon kami pumuporma na nga rin dito sa isang grupo na namin nakita. Ayan, mahaba-haba din to, malapad. Ayan, forma na si Regine. Pero doon sa kabila ngayon may nag-aryahan na rin. Lumipad kami kanina dito, may 5 party line o ibang barko sa ibang company. Yan, mga Korean boat yan guys, pagka ganyang itsura, dark blue. Ayan, so may mga grupo dito kanina kami nakita. Ayan, dito paswertihan lang, paunahan, pabilisan, kung sinong i-bless ni Lord. Yan, medyo kumakalat, may pitik-pitik. Yan, mahaba masyado, may pitik-pitik dyan, oh. Sana marihan namin to mahuli. Dito ako sa helipad ngayon. Medyo lumulubog pa, antay-antay tayo ng magandang labas guys. Ayan, nandun na ating fishing master sa pinakataas ng crew nest. Ayan, nandyan siya sa taas na yan. Diyan siya nagmamandasyon. Ayan, nandyan siya sa bahay-bahay na yan. Ang taas, para kitang-kita niya ang galaw ng isda. Ayan, dito naman ako sa helipad. Medyo lubog litaw pa ang isda guys. Inaantay-antay ito pagka gumanda ang labas, saka yan titirahin o bibirahin na ng ating fishing master, arihan siya. So ngayon, ang laban kasi dito guys, sa dami kasi ng mga nangingisda dito sa Pacific Ocean. Sabi ko nga, iba't ibang bansa, yan, medyo lumalapit-lapit sa amin to. Ito isang barko na to. Ayan. Wait for your turn. Kailangan maghintay ka muna ng pagkakataon mo na hindi mahuli, hindi pwedeng makipagkitkitan ka dahil bawal yun. Pero may mga ganon din minsan ng mga sakim na talagang gigit-gitin ka at ikaw ay para mawala sa pwesto, parang gusto nilang agawan. So dito dapat talaga bigayan lang kung kailan lalabas ang isda at kung sa'yo bibigay ni Lord ang isda. So swertihan lang talaga ang laban dito. Ayan, Korean boat, may helicopter din. Ayan, dito sa lumalapit sa amin. Diyan ka lang muna, huwag ka muna lalapit kasi disturbance yan eh, makakaabala ka sa pumuporma. Medyo mailap pa guys, malayo kagad yung isda. Kaganito abang-abang talaga.
May 5 party line dito kanina ako nakita. Yan, nandiyan sila lahat ngayon. Kasi kung nasaan yung prospect, doon talaga mag-uumpukan yan. Kasi pagka hindi nahuli ng isa, baka yung isa nang makahuli. So, swerte yan lang. Nagkakasulungan natin mekaniko. After flight, gasolina kaagad para sa next flight. Yan o, lumalabas na. Yan, nasa may araw. Nasa may araw na yan. Hindi na yan. Sorry guys, dahil sa lakas ng hangin, sa pangit ng audio, kailangan ko mag voice over guys. Kasi masakit sa tenga, hindi nyo maririnig talaga yung sinasabi ko look that time. Kaya kailangan ko mag voice over para mas maunawaan ninyo at ma-enjoy nyo ang panonood. So nandyan yan sa may araw na yan. Yan, namumuti na yan. Medyo patlang-patlang na puti na yan. Yan yung ating pinopormahan na isda. Dahil sa lakas nga ng hangin, talagang after checking ng video ay talagang puro agas-as lang at hindi ko narinig ang aking sinasabi. So yan time na yan, no? Umarya na yan guys. Umarya na ang ating si Red Robin. So kaya tayo pumupunta dyan. Makikita nyo mamaya yung main skip na siyang humihila ng ating lambat. Ayan. Ayan, iniikutan niya ng ating motherboard na si Regine. At medyo pag ganyang galaw ng isda, medyo may kabilisan guys. Papunta siya sa kaliwa ngayon, ha, nakikita nyo. Pumupunta sa kaliwa. Ayan, so maganda ang pasok niya. Yung gumuguhit na yan na nangingiti, may pumuputi. Ayan ang ating main skip na humihila ng ating lambat. Na ang ating lambat ay more than 1 kilometer ang haba guys. May lalim na 300 meters or 200 fathoms guys ang lalim nito. Kaya yan, hindi kayang hilahin ng speedboat natin yan dahil sobrang bigat ng lambat na yan. Meron ng kadena, may snap ring pa, which is ang snap ring natin guys tumitimbang ng 7 kilos. Yun po yung pabigat ng ating lambat guys, yung snap ring na yon naka-attach sa ating kadena na para lumubog ang ating lambat guys. Ayan, pitik-pitik na lang, medyo pagkaganyan, medyo kalat, mahirap arihan talaga ang ganito. At hindi mo alam kung nasaan yung ulo or leader ng isda. Kanina pakaliwa ang galaw nila, ngayon kumakanan guys. Yan, pakanan siya ngayon. So kaya hinahabol ng ating barko na si Regine. Kita nyo, kumakanan siya. So parang nakikipagkarera siya. Mahirap hulihin ang ganitong klase ng isda, yung nakikipagkarera sa barko. Kailangan mong matrap yung pinakaulo nila or leader nila para mahuli mo sila lahat. Pero kung hindi mo sila matatrap, ay kahit isang piraso walang matitira dyan kapag ka talagang nagpasaway at hindi mo masukol yung pinakaulo. Ayan nga, kita nyo, hindi ma-overtake ka ng ating barko dahil sa ang bilis ng movement nila pakanan. Kanina nasasakop na natin yan eh. So ngayon, movement niya ay pakanan, kita nyo. Yan o, yan namumuting yan, may malaking kasamahan pa yan sa unahan nila na nakalubog. Yun yung pinakaulo nila. Kaya ang akala ninyo nasa loob na yung namumuti, yung alon-alon na yan, makikita nyo na lamang yan. Pagka hindi nasa pool yung pinaka-leader nila, mauubos po ang laman ng inyong lambat. Yan, sa alon-alon na yan, may isda yan. Pero hindi tayo nakakasigurado doon sa nauna pa ng mga kasamahan ng isda na yan. Kaya guys, yan ang talagang pinangangambahan lagi namin, yung nagpapahabol ng isda. Mas maganda kasi masukul mo talaga yung leader nila at nang tuloy-tuloy yan na mag-maintain lamang sa loob ng ating lambat guys. Ayan po ang
nangyayari kalimitan guys sa ating pag-arya kapag nagpapahabol at mabilis ang isda. Ayan guys. Iikot. Bago may ladlad guys ito, ang inaabot sa 8 to 9 or 10 minutes. Ganong kahaba ang ating lambat guys. Tumatakbo ang barko ng 12.5 to 13.5 habang naglaladlad to ng lambat. Ayan. So maraming kalaban talaga dito oh. Nakarya na yung isa. May mga dalawa na pala nakarya doon. Nagkaryahan na sila dito. Paswertihan lang kung sino masasamahan ng isda. Tulad dun sa amin, lumubog yan 50-50, hindi natin alam kung nasa loob pa siya. Ako, nasa kanan na. Nasa labas na guys. Yan natin kung may natira dito. Bilis talaga ang isda. Ayan oh, nasa labas na. Hi! Bilis, sayang. Sana may naiwan guys. Yan, meron din sa kanan niya oh. Nutanga na dito isda, dami. Sana ibang grupo yun. Lulutangan lang eh. Sana ibang grupo, may ano naman kanina. Sana may natira naman. Next set naman, baka naman sakaling may naiwan. Ganyan guys, pagka talagang kita mo na isda sa labas, na inarihan mo, siyempre talagang nakakapanghina at parang makakawala ng pag-asa. Pero may time talaga din na minsan bumabalik yung isda sa loob. Surprisingly, nangyayari yon. At nakakatuwa din naman pagka sakaling ganun mangyari. Pero tingnan lang natin kung anong kalalabsan nito. Nandun na sa labas yung isda. Haba-haba na oh. Mahirap kasi pagka ganun tumatakbo yung isda, mahirap mong habulin. At hindi talaga magpapahuli pagka sila ay nabulabog. Lalo na pagka naubos na yung isda. Pero parang may alon-alon pa sa sentro eh. Tingnan natin, baka meron. Sana ibang grupo yung lumutang na yun. Panghinayang naman talaga pagka ganyan. Ayan. Ilang grupo yung nakita ko dito kanina, mga 4 hanggang 5 grupo yung na-search ko kanina, mga helicopter. So, ayan. Napunta namin dito. At narihan nga. Pero 50-50 kung meron pa na natira. Dapat sa labas.
Ayan. Skip na tayo. Tabayan natin guys, baka sakali may natira mamaya, pakikita natin sa inyo kung may nahuli kami o wala. So, good morning everyone. Si Mangis na lang po. Paki-like, share, comment, and subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Thank you. Good morning. Tuloy pa rin ang pagbubulabog guys ng ating skip. Baka sakaling na baka meron na iwan o may natira sa loob ng ating lambat. Kasi hindi masilip sa ating sonar kapag ganyan na nagpipira pa ng kable. So baka sakaling may naiwan, kaya tuloy pa rin pagbubulabog nila. Nagpipira pa rin ang kable kaya hindi pa masilip yan. Sana lang may naiwan guys. So madami naglutangan dito nung kumarya kami, saka mas maganda ang lutang. So talaga dito sa pangangisda kailangan ng perfect timing. Kung kailan maganda ang lutang, saka mo siya aaryahan. Kasi pagka tumatakbo na tulad ng kanina nakita ninyo, mahirap pong hulihin yun, mabilis. Kasi may mga isda po na malalim yun, dun sila sumusunod. Kaya ganyan po ang nangyayari. Pagka mabilis ang isda, may sinusundan silang kasamahan dun sa loob ng dun sa direksyon kung saan ang patungo nila. Ayan. So tabayan lang natin mamaya guys, baka sakaling may naiwan kahit ilang piraso. Sayang naman ang isang area pagka ganyan. Dito po lalo lumalaki yung gastos pagka ma-area tayo tapos wala tayong huli. Although nagka-chance naman tayo maka-area, makahuli, pero hindi pa naman ho talaga 100% na alam natin kung meron o wala, dahil hindi pa nasisilip sa sonar, wala pa rin pong pumipitik sa loob, wala pa rin nagpapakita. Kaya ayan guys, tabayan na lang natin. Gandang umaga po sa inyo. Medyo malungkot yung pagka ganito. Hindi po lahat ng araw lagi may nahuhuli, kaya papakita ko po sa inyo kung may huli o wala. Malaman po natin mamaya guys. Kasi lagi po napapanood yung sa aking video, lagi maraming huli. So siguro ito baka yung time na papakita ko sa inyo kung meron man o wala. Good morning guys, si Mangis na lang po. Enjoy watching. Sa mga nagtatanong po kung paano pinapatas yung lambat, ganyan po yan. Kung paano nila pinapatas, yan pati yung kadena, pataw, lambat. Ganyan po ang kanilang procedure para hindi magkagulo-gulo yung lambat natin. Nakita nyo na po kung paano pinapatas yung lambat, mga kadena na yan. Tahimik po, medyo tahimik.
Wala pa nagpapakita sa loob ng lambat natin. So, ganyan po siya sabi ko sa inyo na hindi lahat ng aryada lagi tayo nakakahuli. So, may time din po na sabaw tayo o wala tayong huli. So, sa ngayon po, maasa pa rin na baka nasa ilalim lang yung isda. Pero wala rin po yata nakikita sa sonar. Kaya, abangan na lang po natin kung pagkatapos ito may sasalukin pa o wala. Gandang umaga po. Marami po kaming kalaban dito ngayon. May 5 Korean boat dito ngayon. Mga nag-aryahan na rin sila. Meron din pong may huli, ibang iba wala din. So ganito po ang buhay dito sa International Commercial Fishing, guys. Paswertihan lang ang laban dito. Ayan guys, wala kaming huli. Parang 2 pirasong tuna lang yata nasa loob na iwan. Better luck next set na lang guys. Nakasakaling papahuli na sa second set namin. Nandyan lang lang. Ilang piraso yun? 3? 3 malalaking tuna. Pang ulam lang. 4 na piraso. Ayan. Yan lang nahuli namin sa unang set namin. Baka mamaya mas marami na. Thank you for watching guys. Libangit sa by Cap Nilo. Ganon din po sa ating Facebook page at sa YouTube channel. Babawi kami mamaya. Natuna pala yung kanina. Ano ba, ilagay sa butika o kinuha naman sa kalbo? Ilan, isa? 4 na piraso.